Welcome back dito sa aking video and sa channel ko kung saan mo man to napapanood. And in this video, pag-uusapan natin about the future of Facebook ads or yung tinatawag ng media buying. So recently, no, kung napanood mo yung video ko about dun sa Facebook ads connecting to Claude, connecting to ChatGPT, and you start exploring ano yung mga possibility na pwedeng mangyari, no? So in this video, i-recap kita, no, ng mabilisan, and then papakita ko sa iyo how it works, no? And bago ko siguro ipakita sa iyo, no, ano ba yung paano mo siya gagawin, ano yung pwedeng mangyari, no? So I realized na yung future of media buying or yung paid advertising is AI supported na talaga, no? Kumbaga, optimize, mas mabilis siya, mas efficient kasi meron ka ng mga actual data na hindi mo na kailangang, kumbaga, maliles yung pagkakamali mo pagdating sa pag-predict or pag-analyze ng mga data kasi nabibigyan mo ng real-time data yung AI bago siya mag-decide. Ganun siya ka powerful, no? So ano ba yung way para ma-connect si Facebook ads papunta dun sa AI tool na ginagamit mo, kung Claude man yan or ChatGPT? So meron tinatawag na MCP or yung tinatawag na Model Context Protocol. So itong MCP na to, ito yung mag-aalaw para ma-connect mo si Facebook ads papunta dun sa ChatGPT. Ako, ang gamit ko kasi is ChatGPT, mainly yung ginagamit ko. So dito makikita mo, like, no, pero nandito rin si ChatGPT, by the way. So using this MCP, no, official po ito from Meta na meron na sila. So ano yung pwedeng magawa, no? Pag-usapan natin 'yon. Ano yung mga capability, no? So Meta provides official AI connector, no? MCP server that securely bridge your ad account with conversational AI. Yun, sinasabi ko kasi sa iyo kanina, conversational AI. Ibig sabihin, running ads is makakapag-run ka ng ads, no? Imagine mo na lang, running ads while driving. Let's say, meron kang kailangang i-run na ads and nagda-drive ka papunta ng Baguio, 5 hours, no? Straight. No? Paano ka, need mo mag-run ng ads, no? Kumbaga deadline. Paano? Hindi mo naman pwedeng buksan yung computer mo. As long as meron kang Wi-Fi or data and meron kang AI na ginagamit like Claude or ChatGPT, i-open mo lang yon and start a conversation dun sa AI. And utusan mo siya to run ads para sa'yo, set budget, analyze the previous ad, and strategize, and so on. So pakita ko sa'yo yung mga capability. Dito sa pinublish nila, makikita mo dito sa screen, I test pero hindi pa ganun ka 100% nag-work yung lahat ng mga sabi nila doon. Baka may need pa ako ito test, no? Test mo rin on your end. So create, nakalagay dito, create ad, edit ad, and optimize ads campaign. Manage product catalogs and ipupull mo yung performance analytics. Ibig sabihin yung analytics. So you can analyze yung ad spend mo today, yesterday, or specific date, or yung pinaka ads report, no? Pwede mo na ring ipa-analyze sa AI. Yun, pwede na niyang makuha. So how to connect, no? Madali lang to i-connect. Panoorin mo na lang siguro yung video, ilalagay ko sa ibaba ng video na to or sa comment para mabalikan mo yung step by step tutorial paano i-connect, no? Hindi ko na ituturo dito. Ayan. So may mga third party din siya na pwede mong gamitin, but ako hindi ko na siya gagamitin kasi meron namang built-in, no? Hindi mo na kailangan magbayad pa. So saan yon no, yung pinaka-post ng Facebook. Makikita mo dito, click natin yung website na to. From Facebook mismo, kumbaga official na sila mismo nag-publish. Ayan. Manage ads from an AI agent. Ayan, AI agent, yung ChatGPT or Claude with Meta Ads AI connectors, which is yung MCP. So nakalagay dito, you can now create, manage, and analyze Meta Ads in your preferred AI interface. Yan. Ayan. So dito, saan mo siya pwedeng gamitin? Comprehensive reporting. Ito, sobrang gamit ko to. Sobrang galing nito. Ad creation and management. The AI can create and edit ads, ad set, and campaign. Okay. Create, edit ads. Okay. Create ad set, and campaign.
Grabe yun, no? Catalog and so on. Signal diagnostic. So dito pwede kang signal. Example, yung ads mo is bumaba yung ROAS, bumagsak siya ng below 1%. Ano yung pwedeng gawin ni AI? You can schedule a notification sa'yo, which is meron din naman sa Facebook no, by the way. Pero ang maganda dun, ipupul mo na kaagad kay AI para makapag-strategize siya. And may mga AI na rin na na-automate yung process talaga na yun, no? Pwede mong i-automate via instructions lang yun. Pero sa AI, you can set a notifications, real-time notifications, depende din sa events na nangyari, or scheduled notifications, scheduled report using AI. Ayan. Troubleshoot and so much more. Yan. So, ito rin yung pinakita ko sa'yo kanina, no? So, nandito yung official nila na MCP URL. Ito lang yung gagamitin mo. Tapos, yan. ChatGPT, Claude, Perplexity. Pili ka na lang ng preferred mo. So, balik tayo dun sa future of AI, no? Imagine, while driving, imagine while walking or jogging, you can now run ads. Analyze ads, optimize ads, pause ads, add budget, decrease budget, scale up, scale down, pwedeng gawin mo na yon using the power of AI. Ganun siya kalupit, no? So, pakita ko sa iyo dito yung ads manager. Siguro, eto. Punta ka sa ChatGPT. By the way, itong ChatGPT, nakakonect na to. And then, I activate yung developer mode. So, dito lang sa settings, punta ka lang sa advanced apps, tapos advanced settings. Then, click mo itong developer mode para mag-activate yung magamit mo, no? Pero sa Claude, I believe hindi na. So, punta tayo dito sa more, tapos click tong meta ads. So, yeah. So, ibig sabihin, I'm using my developer mode account sa ChatGPT. Ano lang yung parang developer mode status. Ayan. So, dito, I can ask anything. Pwede kong magpagawa sa kanya, meta ads. Okay? Example, siguro yung pinaka-direct to the point, no? Ayoko na rin ipakita yung buong analyze, no? Syempre, for privacy. Pero, one thing na pwede nating ipagawa sa kanya, can you help me run campaign, okay, on this ad account. Okay. So, kunin natin yung ad account. Okay. Pull ko lang to. Okay. Here we go. Okay. If yes, okay. Okay. Run test campaign. So, sabihin natin siya. So, by the way, pwede rin voice, no? Pwede mo gamitin. Sabi ko, pag nagdadrive ka, ito nang, okay, sabihin na lang natin siya. Okay. If yes, please run a test ads traffic campaign objective. Please create a drop campaign on traffic, drop ad set targeting Philippines, broad audience, and 1,000 a day budget. For the ad level, create a temporary ad. Don't publish. I want to check if done. Okay. Here we go. Yan. Then, submit. Okay? Di natin i-double check. Yan. So, makikita mo dito, calling tool, may makikita ka dito na magpa-pop up na you need to accept lang, by the way. Tapos, i-accept mo lang. Ano ka naman na yan. Ito, ganito yon. Here we go. Click natin itong create campaign. Yan. Ayan, access granted. So, hindi naman siya lagi, pero syempre, sa mga next na run mo, ano na yan? Yan. Access granted. Kasi bago yun yung ad na yun. Itetest ko. So, makikita mo dito ganun. 'Di ba? Ayan. Ibig sabihin, si ChatGPT is connected na dun sa Ads Manager and then, nagkikreate na siya on the side. Kahit hindi ka naka-login sa Ads Manager, ayan, create ad. Yan. Kahit di ka naka-login sa Ads Manager, magkikreate na siya ng ads para sa'yo. And mas maganda kung detailed na talaga yung instructions mo. Kumbaga, meron ka ng prompt. Ayan, meron ka ng prompt na binigay sa kanya na or instructions o AI agent instructions para gumawa ng ads para sa iyo everyday, launching ads, scaling ads, monitor ads, and you can run it ng semi-automated. Okay, so tingnan natin dun sa ads. Let me check. Okay, so dito walang naka-draft. Tingnan natin. Refresh. Here we go. Let me see. Ito yung ad. Click ko yung edit. Okay, click X. Here we go. Test traffic campaign drop. Philippines.
Broad audience, by the way, nilagyan na rin niya. Ang lupit, no? Tapos, 1,000 a day budget. So paano kung gusto mong sorry, kamali ako ng budget. So kausapin mo lang. Can you please adjust the budget by 500 pesos a day? Okay? So AI conversation, voice call. Parang may kausap mo lang yung media buyer mo at inutusan mo, "Hey, friend, ayan, mali yung budget natin. Gusto ko na ganito yung budget na i-run mo." Ayan. Update. Ayan. So may mga i-accept ka lang sa una, pero pag na-access granted na yon, hindi mo na siya kailangan gawin pa sa mga susunod kasi sa una. Okay? Here we go. Punta tayo dun sa Ads Manager to verify. Refresh lang natin. Then, click natin ulit yung edit. So, don't show again. Test traffic campaign drop. Ito rin yung kanina. PH broad audience drop. Ito rin yung kanina. Budget, 500 pesos a day. Nakita mo? By the way, wala pa tayong pinalagay na ad set, no? So, ad. Okay. So, pwede kang mag-utos sa kanya, palagyan mo ng ad. And also, you can use AI to parang i-rename yung mga ads mo. Example, ads campaign. Or palitan natin yung targeting. Let's say, targeting natin is NCR, and then for the interest is sabihin natin mga investors, no? Okay. Hey chat, for the ad set name, please edit targeting NCR. And also for the targeting location, target only the NCR or Metro Manila. And also, please add interest targeting investors only. Submit. Hindi ko na siya binasa. Okay, retry lang natin. Ayan. So, ito na siya. Calling tool, ibig sabihin, connected siya. Pag may ganyan, walang error, connected siya dun sa Ads Manager. And tingnan natin kung may magpa-pop up pa. Baka wala na, gagawin na niya yung inutos natin. Imaginein mo na lang, no? Kaka-launch lang ng Facebook MCP na support dun sa mga na to. And wala pa itong parang sobrang fresh pa nitong na to, yung bagong update na to. Less than 3 months, I believe. 'Di ba? Imagine mo lang after a year, 2 years, 3 years, 5 years, paano mo napapatakbuhin yung business mo using the power of AI. So, it's up to you, no? Kung ikaw is mag-a-adapt or mag-o-observe ka lang. Adapt or observe. Pwede mo namang gawing observe, yun lang mapag-iiwanan ka. Better to adapt and observe. Okay? So, I think calling tools, medyo matagal lang. Ayan. Pag kinilik ko to, makikita natin yung nangyayari sa back-end, no? Ayan. Pero nangyayari na yan. Let's say driving ka, okay? So, siyempre mahaba ang biyahe mo. Hindi mo naman kailangan madaliin kasi siyempre, yung ads mo is, kahit naman sa media buyer, no? Hindi naman 5 minutes nakaset up na yung ads mo. So, using the power of AI, di ba? Hindi man siya ganung real time, pero nakita mo kanina yung mga ibang tinest natin. Updating the budget, post ads, renaming, real time yun. Update ad. Okay. Accept lang natin tong notifications, no? For this time. And then once granted na, no? Yung nag-pop up kanina. So done, I updated the ad set, NCR investors audience. Location targeting Metro Manila, NCR only. Okay. So sabi niya dito, for the meantime, I was not able to add the investor's interest because yet Facebook Meta requires the exact numeric interest ID. Okay, pwede siya kung alam mo yung numeric interest ID. Pwede na pala siya. Pero yung specific keyword na hindi pa siya pwede, it's okay. Broad targeting, walang problema. Okay, close natin. Refresh. Edit. Okay. Saan yan? Refresh. Check natin kung nagawa ba niya yung pinagawa natin. Edit. Hindi niya yata pinalitan. Okay, I think hindi niya na-update. Yung targeting. Yan, tingnan natin yung targeting. Philippines pa rin. Okay, targeting not updated. So, ito. I think dito yung nagkaroon ng problema. No? Hindi niya na... Okay. Retry. Okay, so voice na lang, mas mabilis, no? Retry again, but
please update only the ad set name and also the location targeting. Forget the interest-based targeting. Ayan. Okay. Diba? Retry mo lang. Subukan mo lang ulit. Diba? Wala namang mawala dahil bago pa lang yung AI tool na to. Ayan, medyo nag-error na rin dito sa end ko. Pero, ayan. Anyway, i-refresh ko na lang. Yun lang. Nagkaroon ng error dun sa part na yun. But, nakita mo yung yung workflow na pwedeng mangyari. No? Sabi ko nga, bago pa lang siya. So, may mga na-experience pa rin talaga ako na error and so much more. Pero pagdating sa analyze, no, dun wala masyado. Kasi mas detailed. And also, hindi lang ads manager ang pwede mong i-connect sa using MCP, no? You can connect multiple connectors or multiple apps inside ChatGPT or Claude and pwede mo silang pagsabayin. Or kumbaga pwede mong sabihin, mag-work together sila for analyzing results from the ads, analyzing results from your Shopify or other tool, monitoring ng sales mo. Pwede rin siya, mag-work siya. Madali lang siyang gawin, no? You can add multiple MCP na tinatawag. Okay, ayun, I think nag-click ako ng retry and let's see, pakita ko sa iyo. Baka kanina kailangan lang niyang magpahinga. Eto, okay na siya. Kinilik ko yung retry and then okay, here we go. Ayan. Pakita ko sa iyo. Access granted and on the side, try natin kung nagawa ba niya. Balik tayo sa campaign. Refresh, edit, wala pa. Done. The ad set has been already updated. Ad set name NCR Investors. Sige nga, refresh natin. Kumbaga, i-refresh ko talaga. Wow! Guys, ito na. Ito pa rin, yung campaign kasi hindi naman natin pina-update. Pero NCR Investors Audience, yes. And here we go. Let me check. Okay. So dito, ito yung kailangan mong i-verify. Include locations. Okay? Pwede mong sabihin sa AI. The locations is US. Yan. So yun, doon lang siya nagkamali. Kailangan mo pang i-verify, no? Targeting, okay naman. Okay. So sabihin mo lang sa kanya, hey AI, the location targeting are incorrect. Please update to Metro Manila only. Don't target any locations. Yan. Mag-error na naman siya. Yan, baka na-max out ko na yung itong account ko. But anyway, I hope nakakuha ka ng value dito sa short demonstration and training. And hindi pa siya ganun ka 100% tawag doon, ka-optimize, hindi pa siya doon ka 100%, pero sabi ko nga, pwede kang mag-observe and pwede kang mag-adapt early, no? Para at least ma-test mo on your end, makapag-create ka ng better workflow, paano mo siya gagamitin in a day-to-day basis. And kagaya ng sinabi ko, bago pa lang ito. Marami pa yung pwedeng updates, marami pa yung pwedeng mangyari. Ayan, sige, try natin kung kaya niyang gawin bago tayo mag-close. Alright, so kung marami kang natutunan, can you please type dyan sa chat? Or kung meron kang questions about dun sa pinakita ko sa'yo kanina, go ahead. Comment ka lang sa ibaba ng video na to and happy ako na sagutin yung mga clarifications or yung mga katanungan mo dyan sa ibaba. So, United States pa rin. Siguro, I think, Metro Manila, baka hindi lang niya gets yun. Pwede kong sabihin Philippines, Metro Manila. Yan, baka doon lang siya nagkamali, no? But anyway, maraming salamat. Thanks for watching this video and kita-kits on the next one. God bless you. Bye-bye!